May mga kwento talagang hindi basta natatapos sa isang kabanata lang, dahil may mga pusong pilit na bumabalik sa isa't isa, kahit gaano pa kasakit ang nakaraan. Ako po si Kuya Will, at welcome muli sa M2M Desires, ang tahanan ng mga kwentong pusong totoo at damdaming di malilimutan. At syempre, bago natin simulan ng kwento, isang mainit na shoutout muna sa isa sa ating masugid na tagapakinig at kababayan mula sa gitnang silangan, Lawrence Balmonte, aka Kian Santiago ng Doha, Qatar, isang Bombo International Correspondent. Kian, maraming salamat sa patuloy mong suporta at pakikinig. Mabuhay ka. Sa unang bahagi ng kwento, nakilala natin si Kuya N at si Jake, dalawang pusong pinagtagpo ng sakit, tahimik na pagmamasid at isang damdaming hindi nila inaasahan. Pero gaya ng tunay na pagmamahalan, hindi ito naging madali. Dumaan sila sa matinding pagsubok, pananahimik, at isang masakit na paghihiwalay. Pero kung totoo ang pag-ibig at handang lumaban ang puso, minsan kahit ang panahon o layo, hindi sapat para tuluyang maputol ang koneksyon. Kaya't ihanda nyo na ang inyong damdamin. Narito na ang part 2, ang finale ng kwentong Minsang Nawala pero muling pinagtagpo ng tadhana. Ang tatlong magkakapatid, kwento ng pag-iibigan ni na Kuya N at Jake. At kung naantig kayo sa kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating channel. At kung may sarili rin kayong kwento ng pag-ibig, kabiguan o lihim na di ninyo malimutan, padala nyo lang. Malay nyo, kwento nyo na ang isusunod natin dito sa M2M Desires. Hello Kuya Will. Nais ko munang bumati ng isang magandang oras at masayang araw sa iyo. Ipagpapatuloy ko ang tungkol kay Jake, ang nagmulat ng makamundong bahagi ng pagkatao ko. Ang hirap magsulat kapag hindi mo alam kung saan magsisimula, dahil puno ito ng paghihinagpis, pagsisisi, parang librong bitin o walang kwenta. Masarap magmahal, masarap sa umpisa, masarap kapag walang problema. Pero kapag dumating ang hindi inaasahan, doon magsisimulang umugat ang mga bagay na hindi dapat mangyari. Alam mo Kuya Will, ang pag-ibig pala kusa lang darating at kusa ring aalis. Masasaktan ka at doon mo mararamdaman ang tunay na halaga ng buhay. Doon ka rin huhubugin ng panahon bilang tao. Sa tatlong magkakapatid, ang kambal at si Jake, ang alam ko lang, ang kusang pagtulong at malasakit ay may bunga, pag-asa. Walang pinipili at may kapalit itong good karma. Sa akala ko, buo na ang pagkatao ko at matured na ako pagdating sa buhay. Hindi pala, isa pala akong hangal. Noong panahon na nagkaproblema sila sa bahay at nasolusyonan, nagkasundo sila sa bawat pangakong binitawan. Ang bawat isa sa kanila ay may pangakong matibay at dapat sundin para sa ikabubuti ng bawat isa. Ganun ang usapan, Kuya Will. Ang kambal na sina PM at AM, bago sila nagpatuloy sa pag-aaral, ay nagtrabaho muna sa rice mill trading namin. Nang makaipon sila sa normal na paraan at matapos ang isang taon ng pagtutulungan nilang tatlo, na destino ang kambal sa malaking bigasan ng rice mill trading. Samantalang si Jake naman ang namahala sa normal na tindahan ng bigas sa labas ng subdivision. Maganda ang teamwork nila, wala akong nakitang mali. Ganun ang rota nila araw-araw. Naiwasan nila ang barkada at nag-focus sa hanap buhay. At noong ipinagpatuloy nila ang huling semester bago magtapos, ang kambal, nakita ko talaga ang seryosong pagsisikap at determinasyon nila. Noong nagtapos sila sa kolehiyo at nakapasa sa board exam,
Humingi ako ng tulong sa mga kuya ko sa Maynila kung pwede bang kunin nila ang kambal para mag-OJT sa NFA sa Pasig dahil GM doon ang kuya ko. Plano ko kasi silang sanayin kung paano humawak ng malaking responsibilidad sa trabaho. Kapag nasanay na sila, magagamit ko sila sa rice mill namin dito sa Bulacan. Pumayag naman ang dalawang kuya ko dahil malaking bagay ito para sa akin. Lalo na't malaki ang bigasan namin dito, Kuya Will. Hindi biro ang trabaho. Trabahong kalabaw talaga. Pagkatapos ng 6 na buwang pagsasanay sa Pasig, sabi ng mga kuya ko, "Oh, En, pwede na silang humawak ng matataas na posisyon. Gawin mo si PM na manager sa import at si AM naman ang mag-manage ng mga tao." Pero may pahabol si kuya. "En, tatamaan ka sa pasweldo. Iba na ang level nila." Sagot ko naman, "Wala namang problema. Kuya Will, ang noong mga magkakapatid na puno ng problema. Ngayon ay malaki na ang pagbabago." Kapag gabi na at nagkukwentuhan kami sa bahay, sabi ko sa kambal, "Ngayon, pagtulungan naman natin si Jake. Malaki ang naitulong niya sa inyo. Sa darating na semester, i-enroll ko siya at ipagpapatuloy natin ang naudlot niyang pag-aaral." Sumang-ayon naman ang kambal. Sabi ko kay Jake, "Salamat. Tumupad ka sa pangako mong tumulong sa mga kuya mo. Ngayon naman, sa'yo ako magpo-focus. Kapag nag-focus ka sa pag-aaral at nagtagumpay ka, itong bahay na naisanglanin niyo sa akin, na napunta sa akin, ibabalik ko sa'yo, Jake. Ibibigay ko ito sa'yo ng kusa. Dahil sa inyong tatlo, sa'yo ko nakita ang taus-pusong pagtulong." Kuya Will, nung narinig yun ng magkakapatid, yung yakap ng kambal, sobra ang tuwa. At si Jake naman ay normal lang ang tuwa na isinukli. Sabi ng kambal, "Oh Kuya En, wala ba dyan na kiss na wild?" Sabay tawa nila sa biro. Ang ginawa ko, simpleng halik lang, parang kapatid. Nung kay Jake na ako magkikiss, umiwas siya. Sabi ko, aba, umiiwas ka." Sabay tawa. Sabi ko pa, "Bunso naman, alam mo sa inyong tatlo, ikaw lang ang mahal na mahal ko kasi iba ka maglambing sa kanila." Doon pa lang siya nagpahalik sa akin. Kuya Will, sa ganong tagpo, pag nasa bahay, konting inuman, kwentuhan, biruan, parang sobra ang saya ko. At pag nagpapaalam na ako na lilipat sa kabilang bahay para matulog, masaya sila. Nang nasa kwarto na ako, bigla na lang may message si Jake. "Oh, para bang nakakalimutan mo na ang sumpaan natin noon. Sabi mo pag nagtapos na sila, magsasama na tayo bilang mag-asawa. Yung obligasyon mo sa akin, hindi mo na binibigay. Para mo lang akong binobola o pinaikot. En, hindi ako laruan. Kuya Will, ang ginawa ko, bumaba ulit ako at pumunta sa kabila para sunduin siya. Parang bata, isinama ko siya sa itaas ng bahay namin. Alam kong nagkukulang ako sa napag-usapan namin. Kaya kung ano man ang gusto niya, para wala nang usapan, sinunod ko. Pagkatapos ng gusto niya, sabi ko, "Huwag ka nang bumaba o lilipat sa kanila. Dito ka na matulog." Pag ganun ang sitwasyon, paggising sa umaga, nasa mood siya. Nakaayos na ang kwarto ko at nakatimpla na ang kape ko. Kuya Will, siya lang talaga ang nagtitimpla ng kape ko. Kahit sa work, siya pa rin. Iba siya kung maglambing. Para sa akin, sana wag siyang magbago. Sa kabila ng pakiramdam ko na buo na ang pagkatao ko. Minsan, dumating ang mga kapatid ko sa Maynila kasama ang mga pamilya nila. Araw ng Sabado, sobra ang saya ko kasi for the first time, nakainuman ko sila pati mga pamangkin ko. Dinalaw din nila si nanay. Nung kainan na sa gabi, sabi ng kuya kong panganay, "En,
Tawagan mo nga yung magkakapatid sa kabila. Dito na sila kumain. Sagot ko. Maliligo muna ako. Ang ginawa ni kuya, lumabas at sumigaw ng malakas. Kambal PM at AM Jake, lipat kayo dito. Sabay na kayong maghapunan sa amin. Nung nagkakainan na salo-salo kwentuhan, sabi ni nanay, "Oh, kailan ulit kayo bibisita dito?" Sagot ni kuya, "Sa birthday mo, Nay." Habang kumakain, sabi ng isa kong kuya, "Oh, PM, kamusta na ang pagkakaibigan nyo ng pamangkin ko sa Europe?" "Hindi mo na ata binobola eh." Tawa lang ang sagot ni PM. Sabi ni nanay, "Boto ako kay PM. Masipag at mapagkakatiwalaan sa trabaho." Sumagot naman ang isa kong kuya, "O ikaw AM, irereto kita sa pinsan naming accountant. Tauhan mo rin naman para di ka na lumayo. Pag nagkataon, iisang pamilya na tayo dito." Nagkatawanan lang kami habang kumakain. Si nanay naman biglang nagsalita, "Oh, kayong tatlo dyan, PM, AM, Jake. Tulungan nyo naman si Kuya Enyo na magmahal ulit. Mula nung nabalo yan, hindi na ata umibig." Sagot ko, "Ako na naman ang nakita nyo." Sabay tawanan. Habang kumakain at tumatawa, nagtinginan ng tatlong magkakapatid sabay tingin sa akin. Si kuya ang nagtanong kay Jake, "O ikaw Jake, alam mo ba na ikaw ang malakas magpasok ng kita sa tindahan?" "Aba, kahit maliit na pwesto lang yan sa labas ng subdivision, daig mo pa yung trading natin. Ipagpatuloy mo lang yan. Once na nag-aral ka na at nakatapos, gusto ko ikaw ang papalit sa pwesto ko sa Pasig. Iba ang aura mo at malapit ka sa pera." "O teka muna, may girlfriend ka na ba?" Bigla siyang sumagot, "Ay sir, bawal po. Mapapalayas ako sa bahay." Sabay tawanan. "At saka kuya, andito lang ang mahal ko. Nasa tabi-tabi lang, hindi na ako lalayo." Tawanan na naman kami ulit. Nung tapos na ang kainan at nakapagpahinga na, nagpaalam na ang tatlo at nagpasalamat. "Kuya Will, sa ganong klaseng sitwasyon, bihira lang talaga yung saya na nararamdaman ko kapag nakakasama ko ang mga kuya ko. Spoiled ako sa kanila kasi nga ako ang bunso." Lumipas ang mga araw at buwan at na-enroll ko na si Jake. Mga 2 buwan na lang, papasok na siya. Halos ako na ang pinaka-excited, lalo na yung mga kuya niyang kambal. Dumaan ang 1 buwan sa paghahanda para sa pag-aaral ni Jake. Alam kong handa na ako sa bagong yugto ng buhay niya bilang estudyante. Sa bagay, 1 taon na lang at magtatapos na siya. Naudlot lang dahil sa mga naging problema nila noon. "Kuya Will, minsan isang araw sinabi ni Jake sa akin, 'En, pasensya na kung di ako nakapunta sa kwarto mo kasi naguguluhan ako.' Sabi ko, 'Mahal mo ba ako?' Sagot niya, 'Ikaw lang sapat na.' Sabi ko, 'Kahit pogi ang mga kapatid mong kambal, hindi ako natutokso sa kanila. Sa'yo lang ako natutokso. Kahit na alam kong marami akong pagkukulang sa'yo, alam kong naiintindihan mo yon.' Tapos niyakap niya ako ng sobrang higpit. Halos madurog ako, Kuya Will. Yun na pala ang huli niyang yakap sa akin. Kinabukasan, pagkagising ng kambal, akala nila maaga siyang nagbukas ng pwesto. Biglang tumawag sila sa akin, "Kuya En, andyan ba si Jake?" Sagot ko, "Wala eh. Baka nagbukas ng pwesto." Biglang lumabas yung isa sa kambal na pasigaw, "Kuya, kuya, lipat ka dito." Pasigaw din ang kambal. Pati si nanay lumabas ng bahay. Akala may nangyaring masama. Sabi ni nanay, "En, lipat ka nga, dali." Nung lumipat ako sa kabilang bahay, taranta na ang kambal. Sabi ko, "Oh, napano kayo?" Sabi nila, "Kuya, may sulat sa kama ni Jake." Nung inabot nila sa akin at binasa ko, "En, iniwan ko ang SIM card, ATM, at resibo. Pasensya na, umalis ako ng walang paalam. Buntis ang girlfriend ko. Umalis ako ng malinis ang konsensya.
Wala akong ninakaw kahit 5. Pasensya na talaga. Di ka tumupad sa usapan. Turing mo sa akin barkada lang. Pero sa akin, turing ko sa'yo ay asawa. Wala kang inatupag kundi negosyo mo. Pero yung obligasyon mo sa akin di mo ginawa. Pinaikot mo lang ako. Salamat sa isang saglit na pagmamahal. Salamat sa tulong mo sa kapatid kong kambal. Salamat sa pag-ibig, kahit konti lang. Jake. Nung nabasa ko yung sulat, Kuya Will, nanginig ako. Umiyak ako ng sobra. Yung kambal, niyakap nila ako. Ang sabi lang nila, baka nagbibiro lang si Jake. Biglang lumapit si nanay. Oh, napano ka dyan, En? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Ang naisagot ko lang kay nanay ay, Nay, umalis si Jake. Nag-asawa na. Sabi ko sa kambal, magpa-late muna kayo. Pag-usapan natin to. Si nanay naman, umalis ng malungkot. Nung nakaalis na si nanay, kinausap ko ang kambal. Anong gagawin natin? Iniwan ako ng kapatid nyo. Bakit lahat na lang ng minamahal ko, iniiwan ako? Ano bang kulang sa akin? Tulungan nyo ako, PM at AM. Yung pag-iyak ko, para akong batang nakahiga sa semento, Kuya Will. Sa pag-iyak kong yun, doon nalaman ng kambal na may relasyon kami ni Jake. Ang nasabi lang nila, gagawin namin ang lahat para matulungan ka. Hanggang sa nawalan ako ng malay sa sama ng loob. Dinala ako sa pinakamalapit na ospital. Pagkagising ko, nasa tabi ko si nanay at ang 2 kong kapatid na lalaki. Nung pwede na akong kausapin, sabi ng panganay kong kuya, En, bunso, sa ganitong bagay lang ba patatalo ka? Tanungin kita, ninakawan ka ba? Tinangay ba ang pera mo? Sinaktan ka ba ng pisikal? Laban lang, bunso. Di siya kawalan. Andito kami ng kuya mo. Tignan mo, gumawa ka pa ng gastos at napahamak pa katawan mo. Kuya Will, hindi ako nakasagot. Basta nakatingin lang ako sa kisame ng ospital. Halos 1 linggo akong nanatili sa ospital. Hanggang sa sobrang pumayat na ako. Nung inuwi na ako, kinausap ako ng masinsinan ng kuya kong kasunod sa akin. Sabi niya, Oh, bago kami bumalik ng Maynila, pwede ba akong magtanong, bunso? Tumangulang ako. Bunso, sino talaga sa puso mo? Si Jake. Magkakapatid tayo, lumaki tayong close, at hanggang ngayon, walang lihiman sa atin. Tanging sagot ko, Kuya, mula nang mamatay ang asawa ko, si Jake lang ang nagpasaya at nagpalakas ng loob ko. Siya rin ang nagsabi sa akin na kung may umaalis, may darating. Na kaya ko raw, na pwede ko raw ibaling sa kanya ang pagmamahal. Kasi uhaw sila sa pagmamahal ng magulang dahil broken family sila. Mula noon, ibinaling ko sa kanila ang pagmamahal bilang pamilya. Pero napamahal na talaga ako sa kanya. Tinuruan niya akong magmahal ng kapwa lalaki. Hindi pera ang habol niya, pagmamahal lang. Kuya, napamahal na talaga ako kay Jake. Sumunod na tanong ni kuya, dun sa kambal wala ka bang gusto? Sagot ko, wala kuya, tanging kay Jake lang. En, bunso, sige, sundin mo ang puso mo. Basta huwag kang iibig ng sobra. Maghanap ka ng taong tugma sa'yo, kaantabay mo kami. Huwag kang matakot, naiintindihan ka namin. Niyakap ko ang kapatid ko at tanging nasambit ko, salamat sa pag-unawa. Kuya Will, habang nasa bahay ako at nagpapahinga o nagpapalakas, kapag napapadaan ang magkapatid na kambal, sabi nila, oh, basta magpalakas ka. Makakalimutan mo rin ang nakaraan. Pag nakapag-move on ka na, tutulungan ka naming maghanap. Ganun ang biro nila sa akin. Sagot ko naman sa mga kambal, okay na ako. Makakalimutan ko rin ang kapatid nyo. Basta nakarecover na ang katawan ko, magpo-focus ako sa work para malibang ako.
Kuya Will, inaamin ko at nasabi ko na rin sa dalawa kong kapatid na lalaki kung ano ang pagkatao ko. Tanggap nila ako kung sino ako. Nung nakarecover na ako at nakabalik sa trabaho, lumipas ang 8 buwan. Si PM naman ay pupunta na sa Europe dahil napangasawa niya ang anak ng ate ko sa Europe. Nung dumating ang pamangkin ko at kapatid kong babae, nagstay sila ng 1 linggo sa Pilipinas. Nung paalis na sila pabalik ng Europe, nagkaroon ng konting salo-salo sa bahay. Parang farewell party. Sabi ni nanay, PM, pakiusap lang, mahalin mo ang apo ko. Ngayon, magiging apo na rin kita. Yung kambal mo naman, magiging future pamangkin ko na rin dahil girlfriend niya ang pamangkin ko. Nung nakaalis na sila, si AM na lang ang naiwan sa bahay. Nagkausap kami at nagbiruan. Sabi ko, ay, umalis na naman yung isa, no? Sabay kami nagtawanan. AM, ikaw, kailan ka naman aalis dito? Para mapaghandaan ko na. Kasi parang umaalis kayong lahat ang buhay nga naman. Sagot ni AM sa akin, Kuya, sure ako di ako aalis. Kasi pag nagsama kami ng girlfriend ko, gusto ko kung papayagan mo ako, dito ko siya patitirahin sa bahay mo. Okay lang ba kuya? Tugon ko, upahan mo na lang ang bahay ko. Sabay kaming nagtawanan. Kuya Will, lumipas ang panahon at tuluyan ko nang nakalimutan si Jake. Wala na akong inaalala. Nakapokus lang ako sa trabaho. Malaki na ang pinagbago ko. Pero minsan, hindi mo talaga maalis sa isipan ang tanong na, kumusta na kaya siya? Ano na kayang trabaho niya? Swerte niya, may anak na siya. Ano na kaya itsura niya ngayon? Ang bilis ng panahon. Halos 3 taon na ngayon. Minsan, sabi ng pinsan kong accountant, GF ng Kambal, Kuya N, si Kambal obserbahan mo nga. Lagi siyang nagpupunta ng Palawan, nagpapadala ng pera. May sinusuportahan ata. Pag nagtatanong ako, sagot niya, may sakit daw lola niya. Lagi na lang iyon ang dahilan. Noong nagkataon na sabay kaming kumain ni AM, pasimple kong tanong, musta na si lola mo? Ano na balita sa kanya? Bigla siyang napatingin sa akin. Kuya, nakaratay ganun ba? Nakakapagsalita pa ba siya? Ay, hindi na kuya. Kuya, ba't mo na itanong? Sambit niya. Ang sagot ko, kasi yung pinsan ko nagdududa. Baka iba na raw ang pinapadalhan mo ng pera. May halong duda ba? Ngumiti lang siya ng pakonti sabay tawa. Ano na balita sa kapatid mong loko? Kumusta na siya? Bigla siyang napatingin ulit sa akin. Hindi siya nakasagot. Nag-iba ang aura ng mukha niya sabay yuko. May FB ba siya? O may communication pa kayo? Tanong ko. Kuya, saka na natin pag-usapan yan. Hindi pa napapanahon. Tugon niya. Dumating ang buwan ng Disyembre. Maraming order at nangangailangan ng maraming tao. Sabi ni AM sa akin, Kuya, marami ng order ng bigas. Kulang tayo ng tao. Dapat 5 yung malalakas magbuhat at yung medyo bata pa. Magpapasko na, sobrang dami ng order. Iba't ibang bayan pa. Tapos walang hinto ang hakutan sa gabi. Tanging sagot ko sa kanya, dun sa probinsya nyo, sa side ng papa mo, wala ka bang pinsan na pwede mong kunan ng tao? Sagot niya sa akin, okay lang ba na kumuha ko doon? Sagot ko, walang problema. Dumating ang petsa, Disyembre 7. Biglang pumunta sa akin si AM. Kuya N, wala na si Lola. Kamamatay lang siya ngayong araw na ito. Ganun ba? Sagot ko. Di umuwi ka muna sa probinsya nyo. Sagot niya sa akin, Kuya, hindi pwede. Maraming gawain dito. Sa huling gabi na lang ng burol ako pupunta. Sabi ko, okay. Ikaw bahala. Ganito na lang ang gawin mo. Sino sa mga kamag-anak mo ang may sasakyan?
bukas ng umaga, papuntahin mo rito. Bigyan mo ng 5 kaban ng bigas para makatulong man lang. Salamat kuya, malaking tulong yon. Kinabukasan ng umaga, naka-duty na si AM. Bigla siyang tumawag sa akin. Kuya, andito si tito ko, kapatid ni Papa, yung panganay nila. May dalang owner. Anong klaseng bigas ang ibibigay ko? Sagot ko, aba, ikaw ang manager dyan. Kung anong gusto mo, yun ang ibigay mo. Pag naisakay na yung bigas, bago sila bumalik sa inyo, isaglit mo muna sila dito. Gamitin mo yung kotse para naman makita ko siya. Sagot ni AM, okay kuya, papunta na kami. Kuya Will, nung nakarating sila sa bahay, yung kapatid ng papa ni AM, parang pinagbiyak ng muka. Nung nasa loob na ng bahay at nakapantulog pa ako, sabi niya, Sir, maraming salamat po sa bigas. Malaking tulong po yun. Bigla akong napatingin sa kasama ng tito ni AM. Uy, ba't mo kamukha si Jake? Parang kambal mo. Bigla silang nagkatinginan, sabay mano sa akin. Pinsan buo ko po, sinamahan ko si Papa para may mag-drive. Ganun ba? Tugon ko. Bago kayo bumalik sa inyo, magpapaasikaso ako. Sagot nila, Sir, wag na po. Maraming salamat na lang. Para po agad kami makabalik sa Bataan. Aba, malayo-layo rin yon. Ilang oras ba ang biyahe nyo? Sir, halos 1 oras po. Kailan ang libing niyan? Tanong ko. Sir, sa Disyembre 10 po ng umaga. Ganun ba? Sige. Sa last night ng lamay, sasama ako kay AM para naman makarating ako sa Bataan. Dati, nung malakas pa si Lola, sinasamahan nila si Kambal at si Jake sa kabila. Ayun ang bahay nila dati. Sumagot ang tito ni AM. Sir, nakarating na po ako dito nung mga bata pa sila. Tugon ko, tara pasilip ko sa inyo yung dati nilang bahay. Habang papunta kami sa kabilang bahay, nagmamasid ang mag-ama. Sabi ko sa sarili ko, lahi sila ng matatangkad. Sir, sobrang lawak po ng lote ng bahay. Ang daming prutas na nakatanim. Nung nakapasok na sa bahay, sambit ko. Yan ang bahay nila dati. Dati, 3 ang alaga ko para ko na ring mga kapatid. Ngayon, 1 na lang ang natira. Yung isa, nasa Europa na. Yung pinakamamahal kong alaga, yung loko-lokong si Jake. Basta na lang akong iniwan ng walang kadahilanan. Di pagpunta ko sa last night ng lamay, makikita ko yung Jake na yun. Wala nang nasagot. Nagkakatinginan lang sila. Nung Disyembre 9, last day ng lamay, pumunta kami ni AM. Bandang hapon na yun at nakarating kami sa Bataan halos alas 8 na ng gabi. Nagtataka ako, Kuya Will, habang nasa biyahe kami, tahimik si AM. Kausap niya sa messenger yung nasa Europe, yung kakambal niya. Narinig ko pa ang sabi, basta umantabay ka, huwag ka hihiwalay sa kanya. Yun lang ang naulinigan ko. Pagdating namin sa lamay, maraming tao. Uso pala sa kanila yung may kantahan sa lamay. Sa harapan ng bahay, may mga matatandang nagkakantahan gamit ang gitara. Sa bandang likod naman, parang piyesta, kantahan sa karaoke. Nagmamasid lang ako. Nagtataka ako kasi lahat ng pinsan ni AM, tinitignan ako at kinakamayan. Umupo ako sa isang tabi, kasama ko si AM. May tumabi sa akin, yung kumuha ng bigas. At ipinakilala sa akin ang iba pang pinsan ni AM na gusto ring magtrabaho sa bigasan. Dinalhan pa nila ako ng kape, pero hinadlangan sila ni AM. Sabi niya, hindi nyo yan mapapainom ng kape, lalo na sa patay. Habang nakaupo lang ako at nagmamasid, sadya kong hinahanap si Jake. Hindi ako nagpakita ng interes pero kinausap ako ng tito ni Jake. Ilang minuto lang, tumayo yung katabi ko at nag-usap sila ni AM sa di kalayuan. Para bang seryoso ang pinag-uusapan nila.
Lumipas ang isang oras, pakonti na ng pakonti ang tao. Sabi ko kay AM, tara silip tayo sa likod. Nahahalata kong parang ayaw niya. Kuya, dito muna tayo. Okay ka lang ba? Sambit niya. Sagot ko, AM, bakit ba ako kinakabahan na? Di ko maintindihan. Patimpla mo ako ng kape. Sabi niya, Kuya, yung kape nila dito, yung local lang. Baka hindi mo gusto. Pabibili na lang ako ng kape. Yung kape mo. Sabi ko, sige, ikaw ang bahala. Bigla akong tumayo at pumunta sa mga nagkakantahan sa likod. Napansin ko, lahat sila nakamasid sa akin. Bigla namang sumunod si AM. Parang tarantang, di mo maintindihan. Yung tito ni AM, napansin kong suminyas ng patango. Yun ang nahalata ko. Nung umupo ako sa tabi, may lumapit na isa pang lalaki at kinamayan ako. Sir, magandang gabi po. Salamat po at nakarating kayo o sumama sa pamangkin ko. Kapatid po ako nung kumuha ng bigas sa inyo. Tumango lang ako. Nagtataka ako. Tinabihan ako ng dalawang tito ni AM. Sambit nila, Sir, hindi po namin sasayangin ang pagkakataong ito. Baka po kayo na ang lunas. Bigla akong napalingon sa nagsalita. Ah, bakit? Ano bang meron? Sabi ko. Ang una kong inisip, baka natatakot si Jake, kaya sila ang ginawang padrino. Sir, wag po kayong mabibigla. Yung pamangkin namin na si Jake, halos 1 taon nang hindi nagsasalita. Pag kinakausap naman, sumasagot, pero mas gusto niya yung mag-isa. Si AM naman, biglang umakbay at ipinatong ang kamay niya sa likod ko. Kuya, sabay iyak. Oh, bakit AM? Ano yan? May tinatago ka pala sa akin eh. Kuya, yung kapatid kong bunso, si Jake, siya yung matagal mo nang hinahanap. Sa kwento ng mga tito at tita ko, para daw gusto nang masiraan ng bait si Jake. Kaya di ako mapakali mula kanina. Natatakot ako sa'yo, baka bigla ka na lang magyayang umuwi sa Bulacan. Kuya, siya yung pinapadalhan ko ng pera, hindi si Lola. Na paano siya? Tanong ko. Sagot ng isa sa mga tito niya, Sir, mahaba po ang kwento. Mula po nang mamatay ang anak niya sa tigdas at naputulan pa siya ng daliri sa kaliwang kamay. Mula noon hindi na siya nakikihalubilo sa mga pinsan niya sa amin. Tanging niyang laging sinasambit kapag nagsasalita mag-isa. Kuya N, lagi naming naririnig yon. Pero hindi namin alam kung sino si N na binabanggit niya. Mula po nang sinabi ni AM na ikaw iyon, sabi po namin baka kayo ang magbalik ng katinuan ni Jake. Bigla akong nagsalita. Ay, akala ko, yung nakaduyan na bata. Anak ni Jake yun. Hinintay ko na may pumunta sa may duyan. Ngayon po, nasaan siya? Sir, alam po ng lahat dito na kayo po si N. Kuya Will, masyadong magulo ang nangyari sa oras na yon. Sir, ganito po gawin natin. Nakaplano na po ito mula nung sinabi nyo sa nakatatanda naming kapatid na pupunta kayo dito. Kaya nagplano po kami. Sir, huwag nyo po masamain ang gagawin namin. Kunwari po, papasok kami sa kwarto. Kukumustahin siya at tatawag sa messenger. Tignan natin ang reaksyon niya. Doon ka lang AM, sa tabi, sa likod ng pinto. Agad kong nakuha ang ibig nilang mangyari. Nung pumasok sa kwarto, agad ko siyang nasilip. Kuya Will, yung kaba ko, gusto ko nang sumigaw. Jake, oh, gusto kang makita nung nasa Europe. Yung kuya mo. Nagpakita ng mukha si AM. Sumagot siya. Si Kuya AM yan, hindi si Kuya N. Kuya Will, ang haba ng buhok niya, payat, at naninilaw ang ngipin. Anak Jake, sino gusto mong makausap ngayon? Wish mo lang, malay mo naman, birthday mo na mamayang, 12:00. Nakayuko lang siya, payat na payat. Sumagot siya, wala akong gustong makausap. Yung minahal ko dati,
Iniwan ko siya ng walang dahilan. Alam ko, isinumpa na niya ako, kaya puro karma ang inabot ko. Jake, sino yung binabanggit mo? Sambit ng tito niya. Si N. Siya lang ang nakapagpatino sa akin. Tapos kinalimutan na niya ako. Lasunin niyo na lang ako para mamatay na ako. Anak, Jake, may ipapakilala ako sa'yo. Tignan natin kung kilala mo. Bigla akong pumasok sa kwarto. At pagbukas ng pinto, nakatayo lang ako, nanginginig. Jake, pag-angat ng ulo niya, sabay sigaw. Kuya N! Sabay iyak, malakas na malakas. Kuya! Kuya! Yung pagyakap ko sa kanya, sabay kaming naiyak. Walang hinto ang pagtawag niya ng Kuya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko, Kuya Will. Sa oras na yon, sa bintana, puno ng tao na nakasilip. Sabi ko, sige, ilabas mo yung iyak mo. Andito na ako. Hindi kita iiwan, maski ikaw ang nang-iwan sa akin. Kuya, hindi ko nagagawin yon. Hindi na kita iiwan. Pakiusap, Kuya N. Sama muna ako. Akala nila dito, sira ulo na ako. Sa kakaisip sa'yo, yung pagkayakap niya sa akin, tiningala ko ang ulo niya. Sabi ko, hindi na ako galit sa'yo, Jake. Tara, bubuuin natin ulit ang nasayang na panahon. Magtiwala ka. Hindi kita iiwan sa oras na ito. Kuya Will, lahat ng tao sa loob ng kwarto pinaalis ko muna. Sabi ko, pwede ba? Iwan niyo muna kami at mag-uusap lang kami. Sabay-sabay silang nagpalakpakan. Nung kami na lang dalawa, alam kong si AM nasa likod ng pinto. Sadyang akin ka, Jake. Mabait ang Diyos na pinapunta ko dito. Oh, haba ng buhok mo. Ilang taon na ba na di mo pinaputol yan? Bakit parang kulang na ang kamay mo? Di at least may natira pa. Sige nga, itaas mo. Oh, ayan. May pa-sign of laban ka pa rin. Doon ko siya nakita tumawa. Oo nga, kuya. Sign na laban. Oh, tatawagin ko ang kuya mo. Simula nang dumating ako dito, gusto ko na ng kape. Kuya, ako ang magtitimpla ng kape mo. Sagot ko. Aba, oo naman. Nung inilabas ko na siya, may saya. Hiyawan ng mga pinsan niya, pati mga tito at tita niya. Diyos ko, Kuya Will, sa akin napokus ang atensyon ng mga tao. Sabi ng mga pinsan niya, Jake, sino yan? Ito ang nagmahal sa akin ng totoo. Mas mahal ko ito kaysa sa asawa ko. Mas makati pa sa gabi. Tawanan sila lahat. Sa oras na yon, yung mga tito at tita niya, halos yakapin ako na may iyak sa tuwa. Salamat po, sir. Iyon ang laging sinasabi. Sabi ko kay AM, magtanong ka nga rito kung may marunong manggupit ng buhok at maglinis ng kuko. Para bago siya mag-birthday mamaya, malinis siya. Nung nagtanong siya, may biglang sumagot. Matandang bakla. Sir, ako po. Tara po sa parlor kahit po nakasara na. Alang-alang sa pagbalik loob mo sa kabaryo ko. Bigla nagsalita si Jake. Ay, samahan mo ako ha, baka umalis ka eh. Tawanan ng mga kamag-anak niya. Sabi ko sa mga nakapaligid na pinsan niya, bago po mag-alas 12 ng gabi, kumuha po kayo ng 10 case ng Red Horse. Magpapainom po ako. Ituloy po natin yung kantahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Samahan ko lang po si Jake. Pagbalik niya, sigurado, mukha na siyang tao. Kuya Will, habang naglalakad kami sa daan, ako, si Jake, at si AM. Sabi ni AM, Kuya, maraming salamat. Akala ko yung takot ko, kapalit pala ay tagumpay. Habang naglalakad kami papunta sa parlor, sabi ko kay Jake, oh, simula kanina, wala pa akong kiss eh. Kuya, marumi ang ngipin ko, saka mabaho ang hininga ko. Huwag ka mag-alala, mamaya, pag nakapagsipilyo na ako, kahit nakikita pa ng mga pinsan ko, hahalikan kita sa lips. Sagot niya. Sumagot ako. Kahit amoy ka pa ng inidoro, hahalikan kita.
Nga pala, yung bunso ko, hinahalikan ko rin kahit nakikita ng kuya niya. Para lang kaming mga bata, Kuya Will, nung nakapagpagupit na siya at nalinis na ang mga kuko at bumalik na kami sa lamay. Lahat sila namangha sa itsura niya. Puro wow ang maririnig. At nang nakapaligo na siya, ako naman ang naghihintay sa labas ng banyo. Ako ang nagpunas at nagbihis sa kanya. Alam ko, marami ang sumisilip sa bintana kung ano ang susunod na mangyayari. Narinig ko si AM. Mga insan, tignan natin kung paano siya magtimpla ng kape. Di basta-basta nagkakape ang boss ko. Oh, isara ko muna itong bintana. Kuya Will, nung nabihisan ko na siya, bigla niya akong niyakap ng sobrang higpit. Kuya N, sabay halik sa labi ko. Please, wag mo akong iiwan. Di pa tayo tapos mag-usap. Sabik na ako sa ganito. Sa kakalips to lips sa akin ni Jake, bigla niyang sabi, Kuya N, nilabasan na ako. Mabaho ito. Di ko na maalala kung kailan ako huling nagsarili. Aw, Kuya Will, sa sobrang dami, yung towel na ginamit nag-amoy Clorox. At nung lumabas kami, halos naghihiyawan sa tuwa ang lahat. Palakpakan na malakas. Happy birthday, Jake. Salamat sa Diyos. Si AM naman kinuha ang mic. Sabi niya, Oh, gusto ko marinig yung pinag-aagawan nyo sa mic. Happy birthday, bunso. Pinakanta yung My Love Will See You Through. Kuya Will, sa di ko mapigil na tuwa, luha ang lumabas sa mata ko. Sabay niyang pinunas gamit ang kamay niyang naputulan ng daliri. At nang siya na ang kumanta, halos lahat ng nakikipaglamay, halos sa kanya nakafocus ang tingin. May mga naiyak sa tuwa at yumayakap sa kanya. At nang tapos na kami kumanta, yung nasa Europe naman ang kumausap sa amin. Kuya, salamat ng marami. Siguro, di ka naiiwan yan at magmamahalan kayo hanggang sukdulan ng langit. Salamat, bunso. Bumalik na ang matinumong pag-iisip. Please lang, huwag mo muna pakakawalan yan. Hawak mo na ang tagumpay. Sumagot si Jake. Salamat, Kuya PM. Mag-ingat ka dyan. Kuya Will, nung naiuwi ko na siya sa bahay, sabi ko kay Jake, ipapagamot ko siya. Sagot naman niya sa akin, wala akong sakit, tanging ikaw lang ang gamot sa buhay ko. At nang lumipas ang mga araw at linggo, dinala ko siya sa rice trading. Lahat ng nakakakilala sa kanya ay bumabati ng maligayang pagbabalik. Alam na rin ni nanay at ng mga kapatid ko na may relasyon kami. Lumipas ang panahon, nag-asawa na si AM. Bale nagsasama na kami ni Jake sa iisang bubong bilang mag-asawa. Sa unang gabi namin sa kwarto ko, yung pinapangarap niyang gusto niyang gawin, binigay ko sa kanya. Napasukin ako. Yun nga lang, na-ospital ako kasi sobrang sakit. Hanggang sa nasanay na rin ako. Kuya Will, ang pag-ibig pala ay parang ginto, kay sarap sana wala ng katapusan. Subalit alam ko, may hangganan. Siya nga pala, Kuya Will. May hawig si Jake kay Donnie Pangilinan. Yung ngiti, yung mata, at yung aura na parang lagi kang kinikilig kahit di kanya kinakausap. Sa kasalukuyan, nag-work kami dito sa Europe, sa boundary ng Italy at Switzerland. Kasama ko si Jake, ang asawa ko. Maraming salamat. Hindi ko alam kung ano ang ilalagay kong title sa kwento ko. Ulit, isang magandang araw at oras sa iyo, Kuya Will. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Hanggang sa muli. Sa huli, ito ang naging kwento ni na Kuya N at Jake. Isang pag-ibig na hinarap ang lungkot, distansya, at mga lihim. Pero piniling manatili, piniling bumalik, at piniling mahalin muli ang isa't isa. Hindi laging madaling sundin ang tibok ng puso, lalo na kung may takot, may galit o may kahapon na pilit na bumabalik. Pero gaya ng kwento nila,
Minsan kailangan mo lang ng lakas ng loob at ng isang taong willing kang hintayin kahit gaano pa katagal. Ako po si Kuya Will at sana sa kwentong ito ay nakaramdam kayo ng kirot, kilig at pag-asa. Kung nagustuhan niyo ang kwento ngayong araw, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Malaking tulong po ito para makapagpatuloy kami sa pagbabahagi ng mga kwentong totoo, kwentong puso, kwentong tulad ng sa inyo. At kung may kwento rin kayong gustong ikwento natin dito, love story, lihim, ligaya, o luhang hindi nyo malimot, isend nyo lang sa amin. Malay nyo, kwento nyo na ang susunod na babasahin natin. Hanggang sa muli, ito po ang M to M Desires. Dito, bawat lihim may tinig.